Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe papunta sa madilim na gabi ng Makati? Sa ating kwento, isang pulis na negosyador ang haharap sa isang hindi inaasahang trahedya na magbabago sa kanyang buhay. Sa bawat paghakbang ni Rodel, may nakatagong hiwaga at mga numerong mag-uugnay sa kanya sa isang kakaibang realidad. Abangan ang misteryosong koneksyon sa pagitan ng dalawang mundong magpapaisip sa inyo. Alin nga ba ang totoo at alin ang ilusyon? Sa gitna ng gabi sa Makati, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na nakakalat sa lupa, isang lalaking may seryosong mukha at determinadong hakbang ang dumating. Siya si Rodel, isang bihasang negosyador ng pulisya na ang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala habang tinitingnan ang gusaling kinukubkob ng kanyang mga kasamahan. "Rodel, para sa iyo to," sabi ng isang pulis habang iniabot sa kanya ang telepono. Sa kabilang linya, naroon si Lorena, ang dating empleyado ng bangko na ngayon ay may hawak na bihag. "Rodel, kailangan ko ng kausap." Anas ni Lorena, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng tensyon. Habang nag-uusap sila, unti-unting ibinahagi ni Lorena ang kanyang mga personal na trahedya. "Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko, Rodel. Wala na akong makapitan," sabi niya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may bigat na hindi maipaliwanag ni Rodel. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, binigay ni Lorena ang isang serye ng mga numero at isang mahiwagang hiling. "Sundin mo to, Rodel. Para sa iyo rin ito," sabi niya. Nakatitig si Rodel sa mga numero, nagtataka at naguguluhan sa kanilang ibig sabihin. Ano kaya ang kahulugan ng mga numerong iyon? At bakit parang may kakaibang koneksyon si Rodel sa babaeng ito na ngayon lang niya nakausap? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napansin ni Rodel ang unti-unting pagbabago sa tono ng boses ni Lorena. Para bang may isang bagay na tinatanggap na siya sa kanyang sarili. "Salamat, Rodel. Salamat sa pakikinig," malumanay na sabi ni Lorena na may halong kalungkutan. Bigla na lang isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa telepono at kasunod nito ay katahimikan. Si Lorena, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagpakamatay. Ang malungkot na pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na sugat sa puso ni Rodel, na tila may isang malalim na koneksyon sa pagitan nila na hindi niya maunawaan. Sa gitna ng pagkabigla at pagkalito, nagpasya si Rodel na sundin ang mga huling instruksyon ni Lorena. Nagtungo siya sa isang sikat na coffee shop sa Bonifacio Global City, isang lugar na pamilyar sa kanya dahil dito siya madalas mag-almusal. Habang naglalakad si Rodel patungo sa coffee shop, hindi niya mapigilan ang pagtataka. Ano kaya ang naghihintay sa kanya doon? At paano magbabago ang kanyang buhay dahil sa mga huling kahilingan ng isang babaeng desperado at ngayon ay wala na? Habang tahimik na umiinom ng kape si Rodel, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Parang umiikot ang paligid niya at ang mga ingay sa coffee shop ay unti-unting humina. Parang nagiging background noise na lang. Nakapikit siya, hinahayaan ang sarili na mawala sa kakaibang pakiramdam na yon. Sa kanyang pangitain, nakita ni Rodel ang sarili na namumuhay ng masayang buhay, kasama ang isang magandang babae na hindi pamilyar sa kanya sa totoong buhay. Ang kanilang tawa, malakas at masaya, ay umaalingaw-ngaw sa loob ng isang bahay na puno ng liwanag at saya. Ang lugar na yon, puno ng pagmamahal at kasiyahan, ay parang isang perpektong mundo na malayo sa realidad niya. Sa mundo ng kanyang pangitain, si Rodel ay hindi isang negosyador na laging nasa panganib. Ibang-iba ang trabaho niya doon, malayo sa stress at delikado niyang buhay ngayon. Ang kanyang mga araw ay puno ng kagalakan at ang mga gabi ay tahimik, walang bangungot na bumabagabag sa kanya.
Ano kaya ang ibig sabihin ng pangitain na to? At sino kaya yung babaeng kasama niya doon? Abangan ang susunod na mangyayari habang hinahanap ni Rodel ang sagot sa mga tanong na to. Bigla na lang nagising si Rodel mula sa kanyang pangitain na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Gulong-gulo ang isip niya at ang damdamin niya'y halo-halo. May takot, lungkot at isang kakaibang pagkamis sa buhay na nakita niya sa pangitain. Nagsimula siyang maghanap ng katotohanan tungkol sa kanyang naranasan. Tinitigan niya ang mga litrato sa kanyang wallet, mga mukhang parang kilala niya sa pangitain, ngunit mga estranghero sa kanyang tunay na buhay. Sino ba itong mga taong to at bakit nasa wallet niya ang mga larawan nila? Binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang mga mensahe mula sa mga taong hindi niya kilala sa totoong buhay. Bawat mensahe, parang piraso ng puzzle na kailangan niyang buuin para malaman ang buong kwento. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Sa paghahanap ng katotohanan, ano kaya ang mga revelasyon na matutuklasan ni Rodel? Maghanda sa mas malalim na misteryo na unti-unting mabubunyag. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga, hindi inaasahang tumunog ang telepono ni Rodel. Mga tawag mula sa hindi pamilyar na mga numero, boses ng mga taong parang kilala siya. Hello Rodel, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita, ang sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Bawat tawag may dala-dalang impormasyon, mga piraso ng buhay na hindi niya matandaan. Lalo lamang lumalim ang misteryo at nadaman niya ang bigat ng bawat impormasyong kanyang natatanggap. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maipaliwanag na pagbabago ang kanyang naranasan. Sa kanyang paglalakad sa mga kalsada ng Makati, may mga estrangherong bumabati sa kanya na parang matagal na silang magkaibigan. Rodel, pare, kumusta? Ang bati ng isang tindero sa kanto na tila ba'y suki niya at ang mga lugar na kanyang pinupuntahan parang nagbago na rin ng anyo. Ang paborito niyang tambayan, may iba ng pangalan at ang mga tao doon, iba na rin ang mukha. Ang realidad ni Rodel ay tila isang palaisipan na unti-unting binubuo, ngunit sa bawat pirasong nadadagdag, lalo lamang siyang nalilito. Ang hangganan ng kanyang totoong buhay at ng buhay sa pangitain ay nagiging malabo, at ang bawat sandali ay puno ng katanungan. Ano nga ba ang totoo at ano ang ilusyon? Nang makauwi si Rodel sa kanyang kondo sa Pasig, ang bawat hakbang papasok ay parang paglalakbay sa isang madilim na kagubatan, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga nangyayari, nagtatangkang maghanap ng kasagutan sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni. Bigla ang katahimikan ay nabasag ng pagtunog ng kanyang telepono. Ang boses ni Isabela, ang babae mula sa kanyang pangitain, ay tumagos sa kanyang kaluluwa, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Rodel, nasaan ka? Bakit parang iba na ang lahat? Ang tanong ni Isabela na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Ang bawat salita niya ay parang pintig na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kanyang realidad. Nang matapos ang tawag, naiwan si Rodel na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa kanyang paligid. Hinaharap niya ang sangandaan sa pagitan ng dalawang mundo, at ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Tatanggapin ba niya ang posibilidad ng isang bagong buhay na naghihintay sa kanya o babalik siya sa kanyang dating mundo na ngayon ay puno ng mga katanungan at misteryo? Ang susunod na hakbang ni Rodel ay magbabago ng lahat. Sa huli natutunan ni Rodel na ang bawat desisyon ay may katumbas na kahihinatnan at minsan ang katotohanan ay mas komplikado pa sa ating inaakala. Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload at tandaan, sa bawat tunog ng iyong telepono,
Baka ang susunod na tawag ay magdala sa iyo sa isang realidad na hindi mo inaasahan. Hanggang sa muli, mag-iingat ka. Baka ang susunod na pangitain ay sa iyo na.